Hello guys! Welcome back sa ato ang episode sa atong pag-expose sa mga time setters. So kini karon nga video nga ako ipakita sa inyo, bahin gihapon ni sa mga time setters. Worst kind of time setters of all time. Kaya nga naman, ang ilang pagtagna sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, gihatagan nila og tuig, bulan, adlaw ug oras. So kini nga video ako ipakita sa inyo ang atong pag-disprove sa ilahang oras. Kinaghatag man sila og oras kanang ginaingon nga midnight or 9 PM paingon sa 11:59 PM. Mao na ang oras nga ilang gitagna nga diha dang orasa mabalik ang Ginoo. Karon atong tan-awon ang ilahang video ug atong yung ikumpara sa reality. Atong ikumpara gyud sa Bible kung tinuod ba nga mahitabo ni. Tara, ubanay ko ninyo atong i-disprove ang mga mensahe nga bakak ni ining mga time setters. Babalik ang ating Panginoong Diyos alas 9 ng gabi hanggang alas 11:59 ng gabi sa sanlibutan ito. Paano ito mangyayari gayong mayroong iba't ibang time zone sa bawat bansa sa sanlibutan? Umaga sa Pilipinas, gabi sa Amerika. Gabi sa Pilipinas, umaga naman sa Amerika. Ito ang reaksyon ng isang nakapakinig ng ating programa patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na mangyayari sa May 15, 2026, araw ng Sabado, alas 9 ng gabi hanggang alas... Okay. Iya din ning gihimo nga video tungod kay naay nag-comment sa iyahang gi-post nga video nga 9 PM to 12 midnight. Tapos nag-comment kana ang gi-comment, nagingon diha nga iba-iba po ang time zone ng bawat bansa. Muna iyang gi-comment kana Kana iba-iba po ang time zone ng bawat bansa. Yung 9 PM sa Pinas morning, sa Amerika iba rin ang oras. Sa iba pang bansa, meron ngang bansa ilang months pa bago magkaroon ng gabi Tapos ang daming funny emoji. So parang hindi siya naniniwala. Actually katulad natin hindi tayo naniniwala dyan. So naghimo din siya ani nga video para i-counterfeit kining nag-comment. So ang punto sa nag-comment is imposible nga mahitabo alas 9 paingon sa alas 12 ang pagbalik sa Ginoo tungod kay lahi-lahi og time zone. Tinuod man pod. Akong gi-search sa Google, actually naa siya 24 gyud nga main different time zones ang kini ang atong gipuy-an nga kalibutan. 24 main difference sa time zones. So lahi-lahi gitan-aw nako pod ang uban nga mga nasod, mga difference sa kanaang oras. Na ay 16 hours ang difference, na ay 7 hours, na ay 8 hours, na ay 4 hours. Lahi-lahi og oras, no? So mo ni ang iyang concern sa nangutana sa iyaha nga lahi-lahi may time zone, no? So aha man gyud ang sundon ana. Asa man ang matuman ana nga time zone, no? Aha man gyud. Ingon siya dinhi sa Pilipinas buntag, dito sa Amerika gabi. So kung gabi po sa Amerika, dito po sa Pilipinas mo buntag. So aha man ang matuman ana. So karon atong paminawon ang iyahang tubag. No, para maunawaan at maintindihan natin ito, basahin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos kung ito ba'y imposibleng gawin ng ating Panginoong Diyos. Pero una sa lahat mga kapatid, tingnan muna natin at balikan muna natin ang mga talata sa Biblia na nagpapatunay sa oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin yung Mark chapter 13 verse 35. Watch ye therefore, for ye know not when the masters of the house cometh, at even or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning. Sa talatang ito mga kapatid, merong 4 na mga oras na binanggit. Una ay ang even, pangalawa ay ang midnight, pangatlo mga kapatid ay ang cock crowing, and then yung pang-apat ay ang morning. Now, sa iba namang talata sa Biblia mga kapatid, meron namang 2 oras na kung saan pwede sa mga oras na ito babalik yung ating Panginoong Diyos. Basahin natin yung Luke chapter 12 verse 38.
And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servant. Sa talatang ito mga kapatid, meron na lamang 2 oras na binanggit. Ito yung second watch at yung third watch. Yung watch mga kapatid ay ang tawag ng mga Hudyo sa oras sa gabi. Ito yung first watch, second watch, third watch, and then fourth watch. At yung equivalent mga kapatid ng first watch is yung even. And then yung second watch, ang kanyang equivalent mga kapatid is midnight. At saka yung third watch, ang kanyang equivalent mga kapatid is cock crowing. And then yung fourth watch, ang equivalent is morning. And then sa talatang ito mga kapatid, meron na lamang 2 binanggit. Ito yung second watch and then third watch. Ibig sabihin mga kapatid, mangyayari ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos either sa second watch or sa third watch or sa midnight or sa cock crowing. Now, ang tanong ngayon mga kapatid, ano ba ang sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na babalik yung ating Panginoon? Sa Matthew chapter 25 verse 5 to 6, ito naman yung sinasabi. While the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. And at midnight there was a cry, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. So sa talatang ito mga kapatid, malinaw na itinuro ng salita ng ating Panginoong Diyos na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay mangyayari sa midnight. Now, ano yung equivalent ng midnight? Ito yung second watch. Now, sa atin ngayon mga kapatid, ano ba yung equivalent ng oras na ito? Ito yung 9 ng gabi hanggang alas 11:59 ng gabi. Kaya nga ang Okay. Meron lang tayong i-correct ng kaunti. Sabi niya kanina, yung nag-quote siya ng Mark 13 verse 35. Merong 4 doon na mga time frame sa mga Hudyo. Sabi niya sa mga Hudyo 'yun. Ano 'yon? Una is even. Ano yung even? Mag-start siya ng sunset. Yun yung sunset even. Yung wala nang araw. Tapos yung pangalawa is yung midnight. Tapos yung pangatlo is yung cock crowing. Ang pang-apat is morning. So yun yung sa ibang talata naman, ang sabi doon, first watch, second watch, third watch, and fourth watch. So yun yung ba't nagtatagalog ako? So moto ang equivalent no sa even first watch. Moto yung i-explain ganyan sa tama to. Yang i-explain no. Tapos ang midnight moto ang second watch. Ang cock crowing moto ang third watch. Dayon ang morning is moto ang fourth watch. Okay? So sa Hudiyo na siya ha, sa Hudiyo. Ingon ana ang ilahang mga pamaagi sa pag timekeeping, gitawag nila o sistema nila, Jewish system of timekeeping. Okay? So sa gabi na siya magsugod gikan sa sunset, midnight, cock crowing, kadlaw na siya, then ang morning from 3 a.m. paingon sa sunrise. So ingon ana ang sa mga Hudiyo. Karon ingon dayon siya ang equivalent daw ana sa ato is sa to ang second watch. Diha sila na focus dayon sa second watch, which is midnight. Dayon ang oras 9 p.m. paingon sa 11:59 p.m. Diba kana ato ibalik tong yang gingon ha. Kana 9 p.m. paingon sa 11:59 p.m. second watch midnight. Ngano nakaingon si ana? Ngano nakaingon gali to si ana? Tungod kay basa siya aning yan yung teksto na kanya binasa, Matthew 25:5-6 na sa midnight daw kasi may nabasa dyan na midnight cry. Now, paalala lang nga ang Matthew 25:5-6 dili na siya prophecy ha. Dili na siya tagna mahitungod unsang orasa mo balik ang Ginoo. Dili na siya tagna. Kay kung prophecy pa na siya, kung gitudlo pa na sa Ginoo mismo nga kani ang ako ang oras sa pagbalik midnight, kitang tanan kay balo na unta nga midnight. Agbayar na ta na kay balo ana. Di ba? Pero dili siya ingon ana kay ngano man. Kung imong atrasan ang Matthew 25, muatras ka sa Matthew chapter 24.
Naa dito ang nag-ingon nga walay tawo nga masayod sa oras o sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Oh. So, the following chapter na dayon after sa Matthew 24, moadto na ta sa Matthew 25, gisulti ni Christ nga midnight cry, moabot na daw kuno ang pamanhunon. No. Dili na siya buti pasabot nga tagna na siya nga midnight jud mo balik ang Ginoo. It is a parable. Parabulo na siya. Kabal kinumdum atong na 10 virgins. Ang 5 nangandam, ang 5 wala nangandam. Mao lang na siya ang buot gusto ipasabot sa Ginoo sa atoa, no? Anang Matthew chapter 25, parable na siya nga naay sa pagbalik sa Ginoo naay unsa man, naay nangandam, naapoy wala nangandam. Wala nilain. Wala na siya nagtudlo dihag unsang orasa mo balik ang Ginoo. Ha? So mo lagi na atong giingon ba nga sayon ra gigayo mo basa og teksto. Dali ra kaayo ta mo basa anang mga teksto diya sa Biblia, pero ang problema diya is hatagan na lagi dayon og personal or lahi na nga pag-interpret, tinawhanon na nga pag-interpret ang imuhang ipasabot ana nga teksto, dili na gid na siya pwede. Okay, mubangga na gid na siya, no? Kanilang daan, no? Mingon sila midnight, napagi oras, alas 9 paingon sa alas 12. Pero kung atrasan nimo ang previous chapter ani Matthew 24, mubangga na siya dito, kay ingon dito walay tawo nga masayod sa adlaw o sa oras. Nya nganong sila nasayod man. So dako na kay na siya nga conflict sa pulong sa Ginoo.